May mga bagay ba ngayon na hindi mo maintindihan kung bakit nangyayari ito sa buhay mo? Hindi mo alam kung bakit ganito ang takbo ng mga bagay. Hindi mo alam kung bakit hindi pa dumarating ang sagot mo. Kung ganyan ka ngayon, okay lang. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ka pwedeng magtiwala sa Diyos kahit hindi mo lahat naiintindihan. Pakinggan natin ang Kawikaan 3 verse 5 and 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Pansin mo, hindi sinabi ng Diyos na unawain mo ako bago ka magtiwala. Sinabi niya, magtiwala ka at huwag kang umasa sa sariling pangunawa. Ibig sabihin, ang tiwala ay hindi nakadepende kung naiintindihan mo ang lahat. Nakadepende ito kung kilala mo ang Diyos. Alam mo, lahat tayo gusto natin malaman ang dahilan. Bakit nawalan ako ng trabaho? Bakit nasaktan ako? Bakit ganito ang nangyari sa pamilya ko? At kapag hindi natin nakikita ang sagot, minsan tumitigil tayo sa pagtitiwala dahil naghihintay tayo ng pangunawa muna bago sumunod. Pero ang Diyos ay hindi naghihintay na maintindihan mo lahat. Hinihintay niya na magtiwala ka kahit hindi malinaw ang lahat. Tignan mo si Abraham. Sinabihan siya ng Diyos na lumipat sa lugar na hindi pa niya nakita. Hindi sinabi sa kanya kung saan eksakto, kung kailan o kung paano. Pero sumunod siya at dahil sa kanyang tiwala, naging bahagi siya ng kwento ng kaligtasan ng buong sanlibutan. Baka ngayon ay may desisyon ka, may problema o may sitwasyon na hindi mo talaga maintindihan kung bakit nangyayari. Ang Diyos ay hindi humihingi sa iyo na maintindihan muna. Hinihingi niya ang tiwala mo, buong puso kahit hindi mo nakikita ang dulo. At sinasabi ng Diyos, sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya. Ibig sabihin, sa bawat desisyon, bawat hakbang, isama mo ang Diyos. Hindi mo kailangang malutas lahat ng problema ng mag-isa. Isama mo siya at siya ang magtuwid ng iyong landas. Baka ngayon ay nahihirapan kang gumawa ng desisyon dahil ayaw mong magkamali. O baka may sitwasyon na gusto mong kontrolin ang lahat para sigurado ka sa resulta. Subukan mong ibahin ito ngayon. Sa susunod na desisyon mo, sabihin mo sa Diyos, Panginoon, hindi ko man maintindihan lahat ng ito, pero nagtitiwala ako sa iyo. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot. Kailangan mo lang magtiwala sa Diyos na ituwid ang daan para sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, alam mo na may mga bagay kaming hindi naiintindihan. Mga tanong na walang sagot. Mga sitwasyon na nakakalito. Ngayon, pinipili naming magtiwala sa iyo. Hindi dahil malinaw ang lahat, kundi dahil kilala namin kayo at mapagkakatiwalaan namin kayo. Ituwid mo ang aming mga landas, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tandaan, hindi mo kailangang maintindihan lahat para magtiwala sa Diyos. Magtiwala ka at itutuwid niya ang iyong landas. I-share mo ito sa isang taong nahihirapang magtiwala ngayon. Mag-subscribe sa Voice of Hope. May bagong Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli, mahal kayo ng Diyos.